Merry Christmas! Tapos na natin yung malalaking mga petsa ng Pasko tulad ng December 25, January 1, at nung nakaraang linggo ang kapistahan ng Epiphany. Tapos na yung mga malalaking mga petsa. Subalit, hindi pa rin po tapos ang Pasko. Kasi alam nyo, ang pagpasok natin sa unang linggo ng karaniwang panahon ay mangyayari lamang itong darating na Lunes. Doon pa lang magsisimulang gumamit ng kulay green na kasuotan ulit ang mga ministro ng simbahan. O kaya tayo ay nasa loob pa rin ng pagdiriwang ng Pasko. At alam nyo, maganda dito sa mga araw na ito, maliban sa nagpapalipas tayo at naghihintay na magtapos ang Pasko, kadalasan ito yung mga araw na pwede na tayong magnilay. Naalala ko kapag mayroong malaking party, sa totoo lang, habang may malaking party, hindi ka naman nag-i-enjoy. Diba? Lalo-lalo na kung ikaw yung host. So, niisip mo kung nakapit darating pa ba? Diba? Sasapat kaya yung handa? No? Yan. Marami kang iniisip. Kailan ka nag-i-enjoy? Kapag nakaalis na yung huling bisita. Diba? Saka ka uupo at kukuya-kuya-kuy. No? At kahit na ang natira na lang sa iyong kakainin na yung mga tira-tira, mas enjoy ka, di ba? Kasi sa totoo lang, may mga tira-tira na mas masarap habang tumatagal. Tulad po ng aking paboritong adobong walang daya. Yung adobong walang daya, yan yung adobong puno ng taba. Yan ang tunay na adobo. Kung mag-adobo kayo, hindi nyo lalagyan ng tabak, fake yun, fake. Kasi walang baboy na walang taba. No? Sayang yung baboy kapag hindi sinama ang taba. Kaya naman di ba? Eat everything and die without regrets. Diba? Pagkakagit at pagkakapos siya, ano ba ang taste no? So, itong mga araw na ito, yan ang challenge sa atin na tayo ay magnilay. O, tapos na yung Pasko, malalaking mga petsa, pero ano ba ang ibig sabihin ng ating pong ipinagdiwang? No? So, unang-una, narinig natin how the first reading of today mula po sa sulat ni St. John, he reflected on the love of God. Sabi niya, ito talaga ang essence ng Pasko. Ito ang pabaon ng Pasko sa atin. Mahal tayo ng Diyos. No? Ang pagmamahal na yan ang siyang nag-udyok sa Diyos upang ipadala ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Pero ngayong gabi, matimbang po sa kwento ng pagmamahal ng Diyos na ipinakita ng Diyos sa pagpapadala niya sa kanyang anak na si Jesus. Ngayong gabi, alam natin, it is also a special night para sa ating community. No? Muli, magtatalaga ho tayo ngayong gabi ng mga bagong, mga members ng Council of Servant Leaders at gayon din ng ating mga ministry heads, no? Sa community. And alam nyo, tamang-tama na ang ebanghelyo natin galing sa ika-4 na kabanata ni San Lucas ay kwento rin tungkol sa tinatawag natin na inauguration. No? Nabigla ko kanina, pagdating ko sa baba, may sumasalubong na nakapampu. No? Nawala sa isip ko na inauguration and nasa isip ko lang,
first Thursday, magmimisa. First gathering natin, magmimisa. Wala sa isip ko na, inauguration pa na ngayong gabi. So anyway, nyo, tama-tama na yung atin pong gospel ay tungkol din sa inauguration. Yung gospel natin ngayon ay, kung titignan natin yung Gospel of St. Luke, ito po yung kwento ng inauguration of the public ministry of Jesus according to St. Luke. Ito yung version ni San Lucas, no? At para sa akin, ang kwentong ito ay tamang-tama, hindi lang doon sa mga i-inaugurate natin ngayong gabi ng mga bagong mga leaders ng ating community, no? Bago sa panunungkulan. Pero kung titignan natin mga bagong luma, no? So, sa cycle lang tayong gano'n, no? So anyway, hindi lang ito maganda para sa mga inaugurate natin ng mga leaders, but I think the gospel is a very beautiful point of reflection para po sa ating ding pagsisimula bilang isang community, no? Sa ating mga gawain muli para sa taong 2014, no? Kita ko yung ating table, altar table talagang ang dekorasyon ay hindi ng mga bulaklak kung hindi mga apples na pwedeng i-uwi. Sabi ko, sigurado ito si Babette na naman. Yung table ay parang Babette's feast. So, yan. Ano yung mga bagay na pwede natin makuha sa gospel about inaugurating not only the ministries, the servant leaders, but ang ating gawain bilang community? Para sa akin po, tatlong bagay ang narinig natin sa Word of God sa Ebanghelyo ngayon that are very important. Sabi ng Panginoon, "The Spirit of the Lord is upon me. Therefore, He has anointed me." Alam niyo, hingin po natin sa gabing ito, una sa lahat, ang paggabay ng Espiritu ng Panginoon. So, iba kapag ang Espiritu ng Panginoon ang gumagabay sa iyo. Diba? Iba kapag ikaw ay gagawa lamang at manunungkulan sa iyong ganang sarili. No? So, sa inyong sariling kakayahan. Iba ganyan Ako yung maglilingkod sa abot ng aking makakaya. Delikado yun. Kasi kadalasan yung abot ng iyong makakaya ay kabus. Diba? Yun Kaya, it's not enough to be humble, but we have to ask for the anointing, the guidance of the Holy Spirit sa lahat po ng ating gagawin. It is the Spirit, that actually fills us with all the things that we need. Hindi lang yung mga material na bagay, but all the things that we need sa ating pong mga gawain, either as leaders or as members of the community, for another year. So yun ang unang hingin natin kay Lord ngayon. The anointing, the continuous empowerment of the Spirit, that the Spirit of the Lord be upon me. Pero pangalawa, sa ating gospel, narinig din natin yung binasa ni Lord sa kanyang inauguration. Sabi niya, He has sent me to bring glad tidings to the poor. Ask for the anointing of the Spirit. Pero pangalawa, let us remember always the poor, the needy members of the community. No? Na ating apostolate, higit sa lahat, ay reaching out para doon sa mga higit na mga nangangailangan. No? At pag sinabi natin poor, hindi lamang yung materially poor. Ha? May mga tao na materially rich. No?
may mga couples na materially rich, pero their hearts are poor. Puno ang mga kamay, pero kung tignan mo yung kanilang mga puso, ampaw. So they are also poor. Yan. At ito dapat ang target ng ating patuloy na apostolado bilang community. Those who are needy. Especially following the works that are now being done by our present Pope, si Pope Francis. Sabi niya, remember the poor. We must always look into their needs, the poor. So makikita nyo, ayun siguro hindi po pumapasok yung prosesyon ng Quiapo. Mula kaninang umaga. Sari-saring mga komentaryo ng mga kolumnista. Bakit ganun karami ang mga namamanata sa Quiapo? Sa akin, simple lang po yun. Maliban sa pananampalataya, ang pananampalatayang ipinapakita ng mga namamanata sa Quiapo ay nagpapakita kung gaano kapalpak ang sistema ng gobyerno. Kaya ito yung mga taong wala ng ibang hahawakan kundi ang Diyos. Wala ng tiwala sa buhay. Diyos na lang ang hahawakan. Kaya dumadami yan. Hindi saan namang sinasabi ng mga sociologists at kumanon. I think that just shows how, there are so many poor people in this country. Na para sa kanila, ang huling hahawakan nila ay Diyos. Kasi wala na. Wala nang hahawakan mula sa abnoy na presidente. Wala. So, napu. Pero pangatlo, para sa akin, the third beautiful word of the Lord in the gospel today, sabi ng Panginoon, today, this scripture passage is fulfilled in your hearing. Para sa atin bilang community, ang ating pong gawain is always to show to other people how the Word of God can be real. Pagsasabuhay. Pagsasabuhay sa salita. The Word becomes flesh sa ating sarili. So sana itong buong taong ito would be another year of trying to fulfill the Word of God so that others will see. So yun po yung aking tatlong message ngayong gabi. At ngayon, siyempre, ang ating pong eternal spiritual ang aming pong kababayan si Apo Paul Hausian na namin. Thank you, Apo Tony. We are, as Father Domi said, that we are still in Christmas season. And this week is the Epiphany, yung revelation, manifestation ng Panginoon. Una na siguro pasasalamat sa community na last year, talagang nadama ko na sa pamamagitan ng community na nakita ko ang Panginoon ng pag-ibig niya personally sa akin. Una siguro ng March 12, lalo-lalo na all the way from Manila pupunta sa Abra para makibahagi sa pagdiriwang ng ating Silver Jubilee. Katulad namin. Kaya maswerte kami last year, even Father Domi, we celebrated our Silver Jubilee. Hindi lang dahil siguro celebration ko yun, kundi natuwa po ako nung nakibahagi kayo doon sa provincial jail. Naalala yung mga pumunta. Yung mga pumunta sa provincial jail ng Abra na nag-visa tayo doon and then you share your blessings. So for that, I thank the community. Parang buong community for that.
ang pangalawang epiphany ng Panginoon para sa akin, Trinity Community, ay nung namatay ang tatay noong October 6, nilibing siya ng October 30. Ganon din ang ipinamalas ng community, hindi lang mga dasal, lalo na sa tulong at presensya. So, my dear community, thank you so much. Because your prayers, your loving support, and especially for your presence, those who went to condole with us and even join us in the funeral, maraming salamat. Thank you so much. And in Abra, nakadalawang MA tayo last year, nakadalawa. And marami yung dumalo this time. So the first was almost 30, and then the last one. Kasi meron na tayong captive na audience sa Abra na binibigyan natin ng marriage encounter sa yung mga magulang, mga parents ng mga seminarista. So, yun po, yung mga high school seminarians. Naisip po namin ito kasi nung nag-iisip yung rector, yung namumuna ng seminary, sabi niya, ano kaya yung programa para sa mga magulang para masuportahan nila yung kanilang mga anak sa seminaryo. Naisip ko, isinadjust ko, pwede ba mag-marriage encounter? Kasi ang paniniwala ko, kung mapagmahal at mapayapa ang mag-asawa at dumadaloy ito sa kanilang suporta sa anak nilang magpapalit. So a loving couple will also overflow their love to their support for their seminarian na anak. So nakadalawang MA tayo. So malaking, marami nga balitan-balita sa buong Abra, lalong-lalo sa mga politiko. Hindi lang yung mga magulang. Sabi nila, mag-MA tayo, meron palang bunga, kasi meron palang candidate tayo doon na they were about to separate. But because of the MA, nagkabalikan. Kaya sabi, pati yung mga politiko ngayon ay punta tayo kay Bishop na may problema. Ang mag-asawaan ng mga politiko ng Abra, sabi, mag-MA na tayo. So ang ganda ng effect, ang ganda. Kaya, kasi ang paniniwala ko rin po na kaya inimbitahan ko ang community na mag-MA, mag-outreach dun sa Abra. Ang mapayapang mag-asawa ay nagiging mapayapang pamilya at nagiging mapayapang community, di ba? Kung mapayapa ang community, kapitbahayan, di mapayapang Abra. So, it's also marriage encounter for peace. Kaya yun po, ang galing mo. So, natutuwa po ako sa community na ito na para pag it's really manifesting the through the community, through your service, selfless service to the Abranians, are really now being manifested in the Hill of Abra, the importance of marriage encounter. And, so yun po. At ang yearly, ang panghuli siguro na talaga nagpapasalamat po ako sa inyo, na hindi lang ngayon sa mga couples, pati yung mga kapalian ng Abra. By sharing your goodies, yung pang-nochebena nila, tuwang-tuwa po nila, natanggap ang inyong mga, maski spaghetti lang. So, maraming sa community because yung mga tulong niyo po, napasaya niyo ang mga kaparian ng Abra. Salamat po sa lahat ng mga nag-ibahagi. So, itong mga bagay nito na talagang nakita ko para bang, nakita ko ang pagmamahal ng Diyos through the Holy Family Community. So, yung outreach niyo po, yung pagkikirama niyo sa akin, in joys and sorrows, and lalang-lala na po na hindi lang yung mga si Bishop, yung mga couples, lalo na yung pagmamahal niya sa kaparihan. Maraming salamat po. And because of the marriage of the Holy Family Community, I have seen God who is God. Salamat po. Thank you so much. Ang nagustuhan ko po sa mga readings ngayon, at tamang-tama siguro yung unang pagbasa, sabi niya na, because of our faith, we are conquerors of the world. Naging parang mapapagtagumpayan natin anuman ang hamon ng mundo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos na pag-ibig. So we are conquerors of the world because of our faith in a God who loves us. So I think yun,
naka-message din lalo-lalo na sa mga magko-commission.